Mag-stability test tayo kung gaano na ba ka-stable at kabilis ang Labs exploit sa pag-activate ng jailbreak sa 9.00 na hindi gumagamit ng any device na pang-activate ng jailbreak. Pakita ko lang muna sa inyo ang firmware ng PS4 ko. Connect lang natin muna sa internet para sa host na gagamitin natin. Open natin yung browser at kung may exist kayong browse, delete all lang natin at pindutin ang option button sa controller para sa setting. Delete cookies at clear website data. Pagkatapos type natin ang gagamitin nating host. Sundan nyo lang ito. Once na na-install na natin offline cache, pwede natin off yung internet. Kapag nagpapa pang kernel exploit, so pinutin lang natin ang OK. Yun, jailbreak successful na kaagad at sobrang bilis pumasok ng golden. So makikita natin na sa pinaka-top sa setting ang golden. Pwede na tayo mag-install ng mga package file at pwede na din tayo mag-play ng mga games na naka-install sa ating PS4. Restart natin para sa second test natin. Sa second attempt natin ay successful ulit ang pag-activate ng jailbreak at hindi nagbago at mabilis pa rin pumasok ang golden. Start ulit natin para sa third test natin, para sa last stability test natin. Hintayin nyo lang sa channel ko para sa update ng improvement ng stability ng Labs exploit sa 9.00 up to 9.60. Kung sa palagay mo na mas okay pa rin na gumamit ng USB or ESP32 or Lockfox para sa pag-activate ng jailbreak, dahil mas stable at bihira lang mag-kernel panic, so option nyo yan kung saan kayo mas okay para sa pag-activate ng jailbreak.
Dito sa third attempt natin, nag-activate naman ng golden pero biglang nag-kernel panic. Normal lang ng kernel panic sa jailbreak pero kung sunod-sunod ang kernel panic ay hindi na normal, pwede na makaapekto sa unit natin. Dito na magtatapos ang video to. Inaanihan ko kayo na suportahan ng aking YouTube channel gamit ang pag-subscribe at pag-like. Maraming salamat.